mayroon po tayong opsyon na kapag incompetent at inutil ang presidente, the Filipino people can withdraw their sovereign mandate to the president by calling for his resignation. Hindi po mali na manawagan ang taong bayan ng resignation ni Marcos to step down from office sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay hiniram lamang niya. Thank you, Migraso again. Hiniram niya lang sa taong bayan. Delegated sovereign power from the people yan. Even ito mga tuwadkom at abusado at Diyos-Diyosan at hari-arian ng mga congressman, sila po ay humihiram ng kapangyarihan sa mamamayan. The powers of the sovereign people are the real source of power and authority of anybody occupying a public office, being appointed man or elected at all levels, including ang mga hukom, including po ang mga kongresista at mga senador, lalo na si Marcos bilang Pangulo ng Bansa. Mali po ang pagtingin ko na ang focus ng atake natin personal kay Marcos, sa kay Martin, sa kay Lisa. Let's bring the accountability to the President. Because kapag nawala si Marcos, mapuputol na rin ang illegal na pangingialam at pagmamaniobra sa kapangyarihan ng mga sindikato ni Lisa Marcos at ni Martin Romualdez. Because their levers and control of power will be eliminated the moment Marcos Jr. is removed from office by means of peaceful and legal way upon the call of the sovereign will of the people. People power bang iniisip ko? Yes. But it cannot be forced upon the people. It can only be called upon. Hindi po pwedeng armed forces of the Philippines ang manawagan yan. Because the armed forces of the Philippines cannot be the arbiter of power. They cannot determine sino ang upo at sino ang tatanggalin sa kapangyarihan. But they can only support and respect the sovereign will of the people in their collective action of the Filipino people. Kapag nagkumilos po ang respectable and strong numbers of the people to generate a political movement or a social movement that will make a standoff against the president to call him down, to step down from office or resign from his office as president, the most that the armed forces of the Philippines can do together with the Philippine National Police in the security sector is to respect and protect the guarantee of peaceful assembly of the people, and then they can call out the president by withdrawing their support to the commander-in-chief in order to abort a political crisis in government. Yan ang pwedeng gawin nila, but they cannot call out immediately the president without the factor of people massing up in public assembly calling for a people power on the basis of their sovereign will for the president to step down and make a constitutional transition of power, which is ang constitutional succession si Sara Duterte. Now you can understand, mga kababayan, bakit tinatarget nila Martin Tambaluslos at ng kanyang mga alipores na mga ganid at sakim sa kapangyarihan at pundo ng mga kongresista at ng kanilang alipores at mga asong ulol na tagapag-atake na mga komunistang teroristang party list nila like Franz Castro. Sinisingle out nila si Vice President Sara Duterte. Si Rodrigo Duterte target nila pero wala na sa kapangyarihan si Pangulong Duterte. He is now a political figure, an inspiration for the Filipino people, but the power that can be generated from the people's will should be targeted or should be directed to Vice President Sara Duterte as the duly recognized and duly guaranteed constitutional legal successor to the office of the president. Now you can understand bakit tinatarget ng lahat ng mga alipores at mga maruruming operator sa political operations na ito ni Martin Romualdez, ni Marcos at ni Lisa, si Sara Duterte, because she is the constitutional successor. She is the president in waiting. Thank you, Hirondina Jackman, for pakulay. Appreciate ko po. So, klaro tayo mga kababayan. This is beyond our personal affiliations or personal affection to the brand of leadership of the Duterte. This is about the legitimacy
and validity ng pagiging tama ng pagtingin natin na nagkataon na ang may mabuting programa, may mabuting track record sa politika at sa ganon din po sa pamamahala ng ating bayan at ng ating gobyerno ay ang mga Duterte. So sila ang ating magiging alternative leaders kasi hindi pwedeng magkaroon ng vacuum. We're calling for the president to step down tapos wala tayong alternative. Hindi pwedeng tayo ay magkaroon ng revolutionary government kaagad because it will be illegal. Hindi sasama dyan ang Armed Forces of the Philippines. Ang mangyayari niyan parang junta, kagaya sa Myanmar. At kapag junta po yan, civilian military junta, mahirap kilalanin po yan sa mga association of countries like sa United Nations at sa mga ibang malalaking bansa. They might not legitimately recognize the constitution of a revolutionary government like civilian military junta. Mahirap po yon, magulo. Doon tayo sa legal legitimate succession of power na nangyari noong People Power 2 sa kay Erap Estrada. Kasi sa People Power 1, the government almost went into vacuum. That was the revolutionary condition kay Cory Aquino. Pero nakita natin kung paano sinamantala ng mga dilawan, kagaya ng mga remnants ngayon ng surviving na mga dilawan na oportunistang politiko like Hontiveros de Lima and Trillanes. Hindi naman tayo papayag na magkaganon. Pero pwede bang umabot na magkaroon ng revolutionary government? Kapag naupo si Sara Duterte, pwede pong mangyari yan na magkaroon ng change of government system at habang ang pagtingin at pag-unawa ng taong bayan ay pwede pa, babaguhin natin ang sistema ng pamamahala na hindi makapasok sa Kongreso. Dapat ang mga kagaya ng mga komunistang teroristang sila Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Rosas at itong mga walang utang na loob sa mamamayan at abusado sa poder at kapangyarihan at pondo like si Boy Tapang-Tapangan, Boy Contempt, NPA, Calderong NPA, si Paduano, si Pimentel, si Suarez, si Kimbo, si Saldico, si Martin Romualdez, pati itong si Pastor Colocoy Benny Abante at si Ako. Dapat ang mga ganyan hindi yan pumasok sa Kongreso. Abusado, hambog, walang respeto sa karapatan ng ordinaryong mamamayan, abusado pa sa poder at pondo. So, dapat baguhin talaga yan ni Sara Duterte kapag siyang naupo. It's me, Joy. Thank you sa pagpapakulay. But we cannot do it immediately unless Sara Duterte is now the president of the country. Please nakikita ninyo yung kalagayang ito. Kaya tinatarget si Sara Duterte because she is the real president in waiting. Kaya ang kanilang target sa kanya, dahil wala silang ma-issue na mga incompetent na uri ng pagka-leader si Sara Duterte at wala rin silang ma-issue na siya ay nangungurakot, they're trying to paint mud or putik. Pinuputikan nila ang pagkatao at integridad at dangal ni Sara Duterte by attacking the confidential fund na i-download lang sa kanya 2022 pa. Ulitin ko, pundo yun ng tatay niya na remaining siguro mga 50% or 45% of the budget ng Office of the President, hindi inubos ni Pangulong Duterte, iniwan niya yan kay Marcos Jr. Pagpasok ni Sara Duterte, wala siyang budget na may gagalaw. Dahil nga wala namang malaking pondo si Leni Robredo bilang Vice President noon. Hindi rin siya humingi ng malaking pondo noon. Kaya naghingi siya ng support for confidential fund operations ng kanyang opisina sa Office of the President na budget. Kay Marcos, inaprubahan nila yan. And in fact, in the first part of these scandalous attacks against Sara Duterte, it was no less than Lucas Bersamin, the current Executive Secretary of Bongbong Marcos, who happened to be the former Supreme Court Chief Justice, ang nagsabi na ang pag-download ng 125 million pesos from the contingency fund, confidential fund of the Office of the President to the Office of the Vice President, 122 million pesos was regular and a prerogative of the President kung saan niya ibibigay. Pero ngayon tahimik na sila at sila ay nagiging parte sa pag-discredit at pag-atake kay Sara Duterte. So saan dapat mag-report si Sara Duterte ng 125 million liquidation and utilization?
ng 125 million confidential fund niya noong 2022. Hindi po sa Kongreso. Hindi po kay Franz Castro sa bupols na nagdunong-dunungan na teroristang criminal convict na si Franz Castro. Hindi po dapat siya doon mag-report sa Congress. Not even kay Martin Romualdez. Si Sara Duterte should report kung paano na-utilize ang budget na yon na confidential fund from the confidential fund of the Office of the President, number 1, to the Office of the President. And I think she did it. I believe so. And then, nag-liquidate at nag-report na rin siya sa Commission on Audit. Wala pong tungkulin o karapatan o anumang mandato ang Kongreso na makialam sa audit process. It's the mandate of the Commission on Audit. COA po ang may karapatan dyan. Malinaw tayo dyan. Illegal at abusado at wala sa lugar itong ginagawang pag-iimbestiga nila kay Sara Duterte on confidential fund in the guise of their protecting public funds. Samantalang sila nga ayaw nilang busisiin ang confidential fund ng presidente na umaabot mahigit 5 bilyon kada taon yan. Kasi alam nila bawal yan sa batas. There is a limited protocol of audit process na pwede mong gawin sa Office of the President, lalo na pertaining to confidential funds. Kasi nga siya ang pinuno at pinakamataas na opisyal ng gobyerno. He is entitled and he has the privilege for that. At si Sara Duterte ay mayroong pribilehiyo para dyan bilang pinakamataas na opisyal ng bansa. So klaro tayo hindi obligado mag-report o mag-explain si Sara Duterte sa Congress because she did all the report to the Office of the President in 2022 and also to the Commission on Audit.